Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Letare na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at isa siyang amang nagmamahal at nagpapatawad sa ating lahat. Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, tinuring tayo ng Diyos bilang mga kaibigan, hindi na kaaway. At hinirang niya tayo upang akayin pabalik sa Kanya ang mga tao. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na panapagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa paghihirang ng Diyos sa sino mang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang puso, kalooban at hindi ang panglabas na anyo ng tao. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakasigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel,
Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panganooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong ipinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, inaasahan tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aaralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyayang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka
ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad na Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay nagpapalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." At sinabi ng hari sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya ay isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinanggaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na,
Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay tinatawag nating Letare Sunday, Linggo ng Kagalakan. Sa Adbiento, meron din po tayong tinatawag na Linggo ng Kagalakan. At ito yung pangatlong linggo ng Adbiento na tinatawag din nating Gaudete Sunday. Kaya sa Adbiento, pangatlong linggo, sa atin ngayon sa Kwaresma ay pang-apat na linggo. At nagagalak tayo dahil tayo po ay malapit na sa pinakaantay nating pagdiriwang, malaking pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil po ang Kwaresma ay ang pag-alaala natin, lalo-lalo na pagka-Holy Week, ay ang pagpahirap, pagtitiis at pagkamatay ng Panginoon. Subalit, sa Easter Sunday, siya po ay mabubuhay. Kaya tayo po ay pinapangaralan sa atin, lalong-lalo sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, lalong-lalo na dapat ang isang Kristiyanong Katoliko ay dapat nagagalak. Kahit na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo at kalungkutan, subalit sa kabila nito ay may kagalakan pa rin. Kaya mga kapatid, napakaganda sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa sinabi na ang Diyos ay hindi tumitingin sa mukha ng tao, hindi tumitingin sa kagitingan ng kanyang katawan. Subalit ang tinitingnan ng Diyos pagka ikaw ay tinawag upang magsilbi sa Kanya ay ang puso ng isang tao. Kaya naalala ko tuloy ang isang ang nangyari sa akin, na ikwento ko po yata ito sa inyo. Nung ako po ay 19 po kaming magkaklase bago maordinahan. At galing po kami sa retreat sa Baguio. Pauwi na po kami sa Tagaytay. At sumakay po kami sa bus. Pagsakay po namin ng 19 na lalaki, meron pong isang babae na nagtanong, sino po ba kayo? At sabi ng kaklase ko, ay wag po kayong matakot. Kami po ay mga magpapare. Isang linggo na lang, mga pari na kami. At tiningnan kami lahat ng babae. At sabi niya, o kaya naman pala para kayong mga mababait na tao. Subalit sabi niya, bakit kayo magpapare? Ang gagwapo niyo. At linapitan ko po yung babae. Sabi ko, ma'am, salamat po sa sinabi ninyo. At tiningnan niya ako. At sabi niya sa akin, hindi naman ikaw ang sinasabihan ko. Mga kapatid, naalala ko po ito kasi yung unang pagbasa ay ganun din eh. Tinawag ng Panginoon na isang tao na magpapastol at magbibigay ng kaligtasan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga kapatid, si David, na magigiting, guwapo, subalit sabi, hindi yan ang pinili ko. Hindi sa kagwapuhan, hindi sa kagisigan, kundi sa puso ng tao. Kaya napili si David dahil siya po ay may pananampalataya at ang puso niya ay isang malinis, kaya siya ay pinili na maging pastol ng Panginoong Kristo. Alam din natin ang buhay niya. Nung siya po ay naging hari na, ay naging hindi rin siya magandang hari, mabuting hari. Subalit, mga kapatid,
pagka ang isang tao ay pinili ng Diyos, may mga pagkakataon sa buhay natin na binibigyan tayo ng pagbabago at pag-asa na tayo ay makapagbagong buhay. Kaya yun po yung mensahe sa atin sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo ay napakaganda po. Dahil ang ating Panginoong Kristo ay mayroon siyang pinagaling na bulag mula pa ng isinilang. Iniisip ko po ito Napakahirap po ng isang tao na ipinanganak na bulag. Bakit? Dahil kung tatanungin mo siya, anong kulay ang green? Anong kulay ang pula? Anong kulay ang puti? Hindi po niya alam. Bakit? Ay ipinanak siyang bulag Hindi niya alam kung ano ang itsura ng mga kulay na ito. Subalit mga kapatid, ang ipinapaalam sa atin ngayon, na nung panahon ng ating Panginoong Kristo, pagka ikaw ay may sakit, bulag ka man, ay tinuturing na makasalanan ka. Either ang mga magulang mo o ang ikaw mismo ang makasalanan. Kaya nagulat ang mga Pariseo kung bakit napagaling ang isang bulag, pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Subalit napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Magagamot ang isang taong ito kahit na siya ay bulag upang madama ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Upang makita ng mga tao kung paano magligtas ang Diyos. Kaya ang pagliligtas ng Diyos sa ating kwento ngayon sa Ebanghelyo ay ang pagbibigay ng liwanag. Kaya ang liwanag na binibigay sa atin, tamang-tama po sa ating Letter Sunday, ang pag-asa o kaya ang liwanag na binibigay ng Kristo sa atin ay ang kagalakan na binibigay niya sa buhay natin. Na may pagkakaiba po ang kagalakan sa kasiyahan. Kasiyahan ay sa panglabas na kaanyuan. Masaya ka pagka may pera ka. Masaya ka kung marami kang gamit dito sa mundo. Masaya ka kung nagagamit mo ang mga lahat na dapat bilhin dito sa mundo. Masaya ka. Subalit, iba ang kagalakan. Ang ating mahal na inang si Maria, nung siya po ay umawit, ang puso ko'y nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Kagalakan mga kapatid, kaya iyon ang sinasabi sa atin na darating ng ating Panginoong Kristo, huwag na tayong magbulag-bulagan. Dahil pag tayo po ay nagbubulag-bulagan, hindi natin makikita ang liwanag na ibinibigay sa atin ni Kristo at walang kagalakan pagka walang liwanag si Kristo. Kaya mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon ng pagsasakripisyo. Isang panahon na pagbabalik loob sa Diyos. Kaya tayo po ay palaging ini-encourage ng simbahan, pumunta kayo, mangumpisal kayo, upang maging malinis ang puso mo at kaluluwa. At pag malinis ang puso mo at kaluluwa, then nagkakaroon tayo ng liwanag at nakikita natin ang liwanag ni Kristo na binigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, nakakalungkot na maraming Kristiyano, Katoliko, na nagbubulag-balagan pa rin. Iayaw pa nilang makita ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakaganda ng Ebanghelyo ngayon, ngayong Sabado, hindi kasi ngayon na po ay anticipated Mass. Pero ang Ebanghelyo ngayon ng Sabado ay isang kwento na dalawang tao na pumunta sa simbahan, isa Pariseo at ang isa ay tax collector. At ganda ng panalangin ng Pariseo. Subalit ang panalangin niya ay hindi patungo sa Diyos, kundi patungo sa Kanya. At ang sabi niya, Panginoon, ako po ay nagdadasal
Hindi ako nagdadaya, hindi ako nagnanakaw. Hindi katulad ng ito, ng tax collector na ito, mandaraya, magnanakaw. Subalit ano ang sabi sa Ebanghelyo? Mas maliligtas ang isang taong ito na publikano na ang kanyang dasalan ay, Diyos ko, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At dahil sa dasalin na yan, mga kapatid, nagkaroon po siya ng liwanag na binigay ni Kristo sa kanya. Kaya mga kapatid, ngayon ay linggo ng kagalakan. Subalit, sometimes, sabi nga, it is a paradox. Dahil sa panahon ngayon, hindi natin masasabi na tayo ay nagagalak. Ang sinasabi lang natin ay tayo ay nasisiyahan. Mga kapatid, ang kagalakang ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi panlabas, kundi ang kagalakan ng puso. Kaya ito ang dapat nating alalahanin, mga kapatid, dahil sabi nga ni San Pablo, kahit na tayo ay mga makasalanan pa, ang Diyos, ang Panginoon, ay namatay na sa krus upang bigyan tayo ng liwanag at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay bulag minsan. Bulag dahil hindi na natin nakikita ang liwanag ni Kristo. Ngayon, panahon na upang buksan natin ang ating mga mata dahil pagagalingin tayo ng Panginoon at makikita natin ang kanyang liwanag, liwanag ng pagliligtas, liwanag ng pagpagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, papurihan natin ang Diyos. Malapit na tayong magdiwang ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Magsitayo po tayo at ating pong dasalin ang pananampalataya. Sumasampalataya ko Si Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nanganamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay. At manalangin tayo, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Leon, kanilang mga obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalaan, karahasan, kasakiman at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging manariwa sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag, o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming magpahayag ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap,
tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal ay nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo ika-14 na aming Papa at ni Jose Cardinal Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagyadyan mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.